Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Matapos ang 7 taon, hinatulan ng Manila Regional Trial Court ng guilty ang 10 miyembro ng fraternity na nasa likod ng pagkamatay ng estudyante ng UST na si Horacio Atcho Castillo III. Reklusyon perpetua o 40 taong pagkabilanggo ang naging hatol sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity matapos mapatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong paglabag sa anti-hazing law. Bukod po sa hatol na pagkabilanggo, inatasan din ng korte ang mga akusado na bayaran ang mga naulila ni Castillo ng halos 700,000 piso para sa actual expenses, moral and exemplary damages. Inilabas ng Manila RTC ang hatol ilang araw matapos mapaulat na isang grade 11 student din ang nasawi sa hazing sa Nueva Ecija na kinasangkutan naman ng Tau Gamma Phi Fraternity. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda budi. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Nakapag-file na ba ang inyong mga manok? Ha? Yung mga manok namin, natinolan na. O inuulam nyo na? Second day ng filing ng Certificate of Candidacy. Sino ba ang mga bigwig, mga big names na inaasahan ngayon? Na kahapon matitindi yung electrifying, yung nag-file kahapon. Kasama po dyan ang isang electrician. 17 ang nag-file na kandidato sa pagkasenador kahapon sa day 1 ng filing ng COC. At yung re-electionist na si Senator Tol. Tolentino. Siya lang ang matikas doon. Pero ang marami daw pera. Nakausap ko kasi si Ating Milky Rigunan eh. Sabi, sino ba yung agri na yon? Yung si Wilbert Lee. Ano ba yun? Bakit ba biglang nagsenador yun? Marami daw pera yun. Opo, talaga naman. So, ibig sabihin may panggastos talaga. May panggastos. Talaga naman. Ang isang eleksyon taon na sa atin. lang ang kampanya yun eh. Ganun ba? Ayan ang si patunay na
wala yung Premature premature campaigning. Wala talaga. Yun, wala yun. Kaya asahan pa ho yan, sunod-sunod yan. At syempre, sabi nga nung ibang mga walang masyadong pinagkakakitaan, ayos. Ayos yan. Magkakapera na naman tayo. Every 3 years ay may ganito sa atin. Merong halalan. Kaya naman Thank lumalabas ang pera. Pagkalabas ng pera, siyempre, kailangan maibalik yan. Oo. Yan ang tinatawag na return of investment. Ayan. Mag-i-invest ka muna. Tapos, siyempre, tinatansya mo yan. Ang gagastusin mo ganito. Dapat ang ROI mo, mga after a year, dapat ROI ka na. Para yung second and third year, katubo na yun. Tubo na yun. Tubo na yun. Kaya lang, malulungkot ka kung batsero. Yung iba kung lang to ito ay congressional election lang kandidato lang sa pagka-kongresista. Gumagastos ng kalahating bilyon. Mario Josep, ano? Opo, hindi po exadsyon. Kalahating bilyon ginagamit ng isang kandidato sa pagkongres. Wala pong commercial yun Walang commercial. Walang advertisement sa telebisyon o sa radyo o sa dyaryo. Saan niya kukunin? Manalo man siya, saan niya kukunin sweldo yun? Kaya nga. Sa ang kamay ni Bathala niya kukunin yun ng malinis na paraan. Hindi ba? Tama ka doon kung batsero. Ayusin yan. Sa party list na lang Ay, nako. party list, ano ba ang party list? Bakit ba nagkaroon ng party list? Yan para magkaroon ng kinatawan. Yan. Ang mga marginalized sector. ang mga naapi. ang mga hindi nabibigyan ng pagkakataon. Yun. Tignan mo na. Ngayon, Ngayon, takot ang party list. Ang isang party list group na gustong makapwesto makakuha ng kahit isang seat, gumagastos ng 300 million What? plus. Sus Mariano, kain doon. Yun sa kampanya pa lang. Paano pa yung gastos mo para magkaroon ka ng party list talaga? Ay, oo. Di ba? Nako, Comelec Chairman George Garcia, until now. Until. Akala natin mawawala na yung ugong-ugong na yun Until now, malaki daw ang ginagastos para maisama sa listahan ng official party list accredited organization. Talaga naman, Kaya may bentahan pa niyan. Nakapagpa-credit ka ng isang party list. Pwede mo pa ibenta yon. Ibebenta mo na. Baka gusto mong magkaroon ng party list. Isa kang mayaman. O isa kang politiko. Yung anak mo hindi na maisingit dahil ang daming yung congressional seat doon sa probinsya nyo. 1, 2, 3, puno na. Yung mayor, asawa mo. Yung governor ay kapatid mo. Ikaw ay governor. Ayan. Paano na yung isang anak mo? Kawawa naman. Bumili ka ng party list group party list na accredited na. Magkano ba yan? Nako, malakihan din, kumbatsero. Daang by the hundreds of millions din. Parang naaaliw lang tayo, pero alam nyo, ang tama sa atin ito, yung latay sa atin ito in the long run, malalim. Talaga. Malalim, hindi po, actually hindi lang latay, sugat tapos magmamarka na hanggang hindi na mabubura. At hindi na tayo mahuhugot sa putik ng dumi ng politika sa lalim. Grabe to, kumbatsero. Isa ring malaking balita ngayon, yung pinambugad natin. Ayun, ako, wasak. Sira ang kinabukasan nitong mga sangkot sa hazing na ito. Pero mo, habang buhay, reklusyon perpetua. 40 taong pagkakabilanggo. Isipin mo, so sa isang desisyon na baka sasama-sama ka lang dyan, gusto mo lang naman ay may brotherhood. Gusto mo lang naman ay maging cool. You want to be belong. You want to belong. You want to belong. You're belong. Belong. Where you belong. GMA.
yan, nako. Sira na. Wala, Tama. sira ang Yung kinabukasan. iba dyan, mga... Anong edad niya nung no mangyari student. yan? Mga 20? O, Malamang. Tama. Tama. Maglolo di ba? Tama. Tinan mo mga itsura ngayon, nagsitandaan na. Oo. Tapos hatulan mo ng 40 years, so 20 plus 40, 60. 60. Wala na. Swerte kung... Matanda na. sa bagay, kung magiging mababait naman sila sa bilangguan, Oo. meron pong tinatawag na good conduct time allowance. Ayun, baka pwede sila. Pero Mapaaga, merong panahon yan na hindi pwedeng i-apply sa kanila yan. Hindi. Siguro yun at least... Serve mo muna at least kalahati. At least kalahati. So 20. 20. Ilang taon na rin sila nun. Sa Wala na. Mariano Kaindo. Ayan. Sayang Kaya tong yung mga- buhay nitong mga batang to. Yung mga nagprat na yan, nako. Tandaan nyo yan. Tandaan ninyo itong leksyon na ito. Lahat to ng mga pahayagan ngayon, yan ang banner story. Ayan, pahayagang Manila Times. Yan. 10 found guilty in hazing death. Ito naman sa Philippine Daily Inquirer, yan din, kumbachero. 10 frat men get 40 years Ayan. for deadly Castillo hazing. Ayan. Ang pahayagang Philippine Star. Yan din. Ayan, 10 in Acho hazing death get life term. Life term. Ayan, tinan mo nga naman. Masakit po, napakasakit po sa magulang ni Acho ang sinapit po nung napakaganda po ng future kasi nitong si Acho Castillo Pagka po babalikan nyo yung kasaysayan ng batang yan ay sasabihin nyo sayang talaga. Pero ngayon, ang namimighati ng husto ay yung mga magulang mismo nitong mga batang ito na natangay lang sa sales stock malamang. Na sales stock na, pare, sama ka na dito. Sumama ka na, wala dito. Kung lang to, parang pipitikin ka lang, kakagating ka lang ng langgam dito. Ayan, ganun. Ganun. Siyempre. Yung mga dati namang nang nasama, dahil nung sumali sila, napitik sila. Makikipitik-pitik na rin yan. Ayun. Ang pampitik lang pala nila, hindi lang daliri, kundi may panghataw. Kita niyo yung mga napapatay po sa hazing, ang mga tama lagi dito sa may likod ng hita. Yun. Yan ka lang tatamaan, Sabi, hindi naman sa katawan Hindi naman sa upper body Diyan lang, sa likod ng hita. Mula sa puwetan na yan hanggang sa likod ng... Ba't namatay? Yun. Ba't namatay? Yun lang naman. Yun na nga. Ilan na namatay dun sa pagpapagahataw sa likod ng hita na yun? Higi nga. Tatandaan ninyo, merong iba-ibang kondisyon ng katawan ng tao. Merong may hina, may malakas, may kaya yung ganon, merong hindi kayang tumanggap ng ganong pain, di ba, kumbachero? At meron din naman na mga tao na magaang ang pingkok. Talaga. Yung kung makahataw grabe. Tapos yung hahataw pa, paiinumin pa. Iinom. Di mga medyo mga senglot yun. Senglot na. Hahatawin na ng hahatawin yan. Ano yung reklamo sa atin ni Isaac Alberto? Ang sama daw ng audio natin. Bakit naman? Sama daw ng audio natin. Medyo minamalat tayo, pero... May problema ba tayo sa audio, paring Het? Pakicheck nyo nga sa... Saan ba yan? Sa YouTube? Sa YouTube ba yan? Sa YouTube. Sige, ayusin natin Pero kami ni Kumbachero dito, kung sakaling pakakantahin nyo man naman, halimbawa, 1 in a million, o kaya ay Be My Lady. Be My Lady. Pwede kami. Pwede pa kami yan. Si Alice Go ang gusto kong kumanta. Ang mga Kumbachero ng Bayan, Jerry Dos. Oras po natin! Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita, susunod na! Number 1. Goodbye to me. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Wednesday, October 2, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. UP Manila nakadevelop ng Ampalaya tablet para sa Type 2 Diabetes. Budget Secretary Amina Pangandaman tumanggap ng Gawad Kapayapaan Award sa kanyang kontribusyon sa kapayapaan at kaunlaran ng BARM. Day 1 ng COC filing naging maayos bagamat mabagal ang pagsisimula. Umukop-kop at nagtatago kay Attorney Harry Roque, binalaan ng PNP. Hirit na writ of amparo, binasura ng Korte Suprema. Chinese national na sangkot sa human trafficking at prostitution na harang ng Bureau of Immigration sa NAIA. Dating pulis, tinodas, itinapon sa madamong bahagi ng Tanawan, Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha at ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Nakadevelop daw po ang University of the Philippines Manila ng gamot para sa type 2 diabetes na nagpapakita ng therapeutic effects sa blood sugar level o pagbaba ng antas ng asukal sa dugo. Sa isang pahayag ng UP Manila, ang kanilang na-develop na Ampalaya tablet ay inuri na ng Institute of Herbal Medicine at ng National Institute of Health bilang herbal medicine na iiba sa ilang produkto na bitter gourd sa merkado na ang kategorya ay bilang herbal food supplement. Ayon sa UP Manila, dumaan sa malawak na clinical trials ang dinevelop nilang Ampalaya tablet at napatunayang may therapeutic effect ito Yun. sa blood sugar level. Yun. Ito ba'y dumana sa pagsusuri mo, kumbatsero? Padala niyo muna ako ng mga isang kahon good for 3 years. Para malaman. Malaman ko kung talagang maayos Kung yan. mabisa ito. Ang pagkakaiba daw po nito ay tumitiyak na ang Ampalaya tablet ay nag-aalok ng superior scientifically validated option para i-manage ang type 2 diabetes. Ang breakthrough o pambihirang tagumpay na ito ay ipresenta ni Daisy May Bagawisan, isang registered pharmacist at research assistant professor sa Institute of Herbal Medicine. Ang Ampalaya tablet ay ginawa ayon sa guidelines ng World Health Organization. So kung doon pa lang kumbatsero, kung unadulterated yan, meaning kung walang ibang sangkap, Oo. ibig sabihin, yung mismong Ampalaya. ampalaya, Oo. yun ang sagot sa diabetes. Oo. Yung kung ampalayang Uulamin, uulamin gulay. yan. Pero mas maganda ampalaya, dahon, dahon. saka bunga Oo. ng ampalaya, ibig sabihin, gamot yun sa diabetes. Oo. Dahil yun mismo ang ginamit nila eh. Oo, di ba? Ang mahirap lang nito, total lumabas na ito. Naku po, sigurado marami maglalabasan yan Oo. sa social media kung ano-ano. Oo. Wag ko kayong basta-basta bibili, ha? Oo. Ito, UP. Hintayin natin. UP po ang tumirada nito. Binabasa ko nga kahapon sa dyaryo. Sabi ko, ganda nito Commercially available na ba ito, Mother? Ibinebenta na? Wala pa? Baka wala pa. Wala pa. kumbatsero. Oo. Wala pa yan. At saka hindi pa binanggit yung FDA, Oo. Food and Drug Administration, di ba? Sinabi lang nila talagang may therapeutic effect doon sa, di ba, merong Type 2. Pag sinabi pang type 2, ano ba ibig sabihin nun? yun yung susunod sa type 1. Yung sinusundan ng type 3. Yes. Ayo. Ito yung Ganun pala. Alam ko na. acquired. So tama ito, Mayor Sanchez. Medyo common yung may common sense tong yung opinion na to. Ba't kailangan pang gawing tablet? Mas okay na yung gulay na ampalaya ang kainin. Sabi, baka kailangan concentrated. Baka yung isang capsule mo katumbas na halimbawa ng 5 bunga ng ampalaya. Makakain mo ba yung 5 bunga ng ampalaya na yun? 'Di ba? O kaya isang puno ng dahon. Isang dahon na kasindami ng isang puno ng ampalaya. Tama ka daw. Maubos. Kailangan yung concentrate. Meron kumbatsero na mga kababayan tayo, pag kumain ng ampalaya,
Ang pait naman ang palaya na to. Anong klaseng luto? Ulitin mo nga yan! Sa susunod na magluluto ka niyan, pipigaan mong mabuti. Aalisin mo yung gamot. Mario, siya Ay, nako. Nanay Benny, magandang umaga. Tumanggap ng prestihiyosong Gawad Kapayapaan Award si Budget Secretary Amina Pangandaman. Uy! Mula po sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity bilang bahagi ng pagdiriwang. Ang ganda ni Secretary Pangandaman dito sa picture, habang hawak niya yung kanyang award. Kahit naman sa personal, itong si Secretary Amina Pangandaman, hindi mo aakalaing... Charming talaga eh. Hindi mo, Ganda. hindi mo aakalaing nasa 30 years old na eh. 30 na ba yan? Tingin mo? Pati ikaw na... Tingin ko parang parang estudyante lang parang kasi. estudyante eh. Oo. Saka kung siya kumbachero palangiti. Oo, Palangiti. palangiti. Kapag ka nakikita mo, palangiti. Kaya makukuha kayo, mahahawa ka sa ngiti niya eh. Kaya wala ba tayong budget Secretary, dyan? wala bang baka may natatabi ka pa dyan? Ito pala kaugnay ng pagdiriwang na National Peace Consciousness Month. Kinilala po ng ahensya ang naging kontribusyon ni Pangandaman sa kapayapaan at pagpapaunlad ng ekonomiya ng BARM o ito pong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang co-chairperson ng Intergovernmental Relations Body, pinangunahan ni Pangandaman ang pagsisimula ng 7 mekanismo ng naturang body sa loob lang ng 1 taon at ipinresenta ito sa Third Progress Report ng Pangulong Bongbong Marcos noong July 31. Ayon kay Pangandaman, bilang proud daughter ng Mindanao, ang misyon merong deep personal significance sa kanya dahil ang vision ng kapayapaan at kaunlaran sa BAR may isang bagay na kanyang pinangahawakan at nakita niya mismo kung paano nasisira ng mga kaguluhan ang isang komunidad. Maraming nakaka-relate dito kay Secretary Kumbachero. Yung bang nakikita mo na nasisira yung kinabukasan ng mga bata, may mga namamatay, may mga walang humpay kaaway ng pamilya. Ayan, at ng terorismo sa bahagi niya. Napakaganda po ng Mindanao. Napakasagana ng lupain at iba pa. Sayang Nasasayang. Kaya pagka may mga ganitong mga achievements, sila mismo ang talagang unang maligaya. Kaya Secretary Amina Pangandaman, wala ba tayong budget yan? Alas 6:28 ang ating oras. Maimbuntag ka ninyong tanan mga Bisaya, mata na mabundiha, gising na ba kayo? Binalaan ng Philippine National Police ang sinumang kumukop-kop at nagtatago kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, PNP spokesperson, maharap sa kasong kriminal ang sinumang magbibigay ng proteksyon kay Roque habang nagdodoble kayo naman ang kapulisan para ito ay mahagilap. Reaksyon ito ni Fajardo sa video post ni Roque na mistulang ng aasar at minamaliit ang kakayahan ng PNP na siya ay mahuli. Nangungutya. Well, ang babala po natin doon sa mga nagkakanlong po sa mga wanted persons, yung mga pinaghahanap po ng batas, not only kay Attorney Harry Roque at iba pa pong mga high profile individuals, mayroon po kayong mabigat na kakaharaping kaso sa pagkakanlong na alam nyo pong pinaghahanap po siya ng batas, nagbibigay po kayo ng tulong, assistance para pagtaguan po niya itong mga legal na proseso na kanilang hinaharap ay once we have enough evidence, we will pursue cases against them. Yan. Parang gumaganda si Colonel Jean Fajardo Siyempre naman. Nag-blooming blooming. Dadapo na ang Estrella niyan. Lapit na. Diba General Jane Fajardo? Yun. Teka, asan ba yung binabanggit na post na yon? Mother, meron ba tayo dyan? Meron ba tayong kopya nung parang nangungutya sa PNP? Binabanggit daw ni si Attorney Harry Roque. Meron daw post na mistulang ng aasar pa. Sige nga, hagilapit. Ito pala. Ito. Sige nga. Pasensya na kayo at wala na tayong regular na spokes hour. Alam nyo naman kasi yung PNP, no? Nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Well, kaya ang gagawin natin, iba-ibang oras nang wala tayong pattern at syempre gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag-upload ng ating Spokes Hour.
Yun. Oo nga pala, ano. Parang nga palang nangungutya yun. Nangungutya nga. oo. Para pa siya si Leonardo DiCaprio eh. Oo. Catch me if you can. Parang ganun ha. Parang ganun ang dating. Mhm. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Ibinasura ng Korte Suprema ang hirit ng anak ni dating presidential spokesperson Harry Roque na Special Protective Order o Writ of Amparo sa kanyang ama. Kaugnay ito sa contempt at arrest order na ipinataw ng House Quad Committee. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, ang writ na hinihingi ni Roque ay hindi maaaring i-apply sa kanyang sitwasyon. Paliwanag ni Ting, limitado lang kasi ito sa extrajudicial killings at kung may banta sa buhay na malayo sa sitwasyon ni Roque. Inatasan naman ng Korte Suprema ang Quad Committee na magsumite ng komento sa petition for prohibition sa loob ng 10 araw. Ayun. So itong writ of Dindo Amparo, para lang daw sa EJK, extrajudicial killings and enforced disappearances. Hindi pwede sa pagpapaaresto ng isang Kongreso. duly constituted authority. Tulad ng Kongreso. Ayun. Samantala, isang dating pulis na nasa rent-a-car business ang natagpuang patay, nakagapos at nilagyan parang transparent na plastic ang ulo para hindi makahinga bago itinapon ng bangkay sa damuhang bahagi ng Tanawan, Batangas. Isang nagngangalang Rowena de los Reyes na naghahanap ng mahuhuling gagamba ang nakakita sa bangkay ni dating Police Lieutenant Arnel Tobes. Teniente. Oo, 48 anyos. At ituhin nakagapos pa. Ayon sa Tanawan Police, wala namang saksak o tama ng bala ang biktima at inihinalang namatay ang dating pulis sa suffocation. Ayun, dahil binalutan ang ulo ng plastic bag. Alas 6:32 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Naharang ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1 ang isang Chinese national na wanted dahil sa pagkakasangkot sa prostitusyon at human trafficking. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nanumpa na pala to, hindi na OIC, kumbachero. Immigration Commissioner na pala si Commissioner Joel Anthony Viado. Ayon po kay Commissioner, ang suspect ay si Du Shuishong. Sino? Si Du Shuishong, 51 years old. Naaresto po habang pasakay ng Air China flight patungo ng Chengdu, China. Sinabi po ni Commissioner Viado na hindi pinayagan si Du na umalis ng bansa at sa halip ay inaresto at dinala sa BI Detention Facility sa Taguig City. Paliwanag ni Viado, ibabalik si Du sa China alinsunod sa deportation order na inilabas ng BI Board of Commissioners laban sa kanya noong November dahil sa pagiging undesirable alien. Susunod! Dito po! Bigay tayo ng update sa COMELEC. Ano ba nangyari sa first day of filing? At sa araw na ito, tatanggap pa ba sila na magpa-file? Aba? Baka umayaw na eh. Lalo na yung sa mga hindi naman karapat-dapat. Yung mga nuisance candidates. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nakikinig pala sa atin at nanonood araw-araw si dating DOTR Secretary Art Tugade. Ay, Secretary Art. Magandang morning. Magandang morning. At pati pala siya ay na-energize sa Happy Friday natin araw-araw. Tinan mo na. Iba talaga ang dating nun, ano? Yung kung daw yung ginaganahan May konting sipa Oo, talaga eh. Pag ginaganahan narinig mo eh. yung Friday eh. 'Di ba? Kaya yung mga lalo na yung mga baguhan diyan, yung mga bagong nakakapakinig. Bagong nakakapakinig. Ba't ba kayo Happy Friday araw-araw? Meron pong rational biyahe. Papaliwanag po namin yan pagkalipas ng isang buwan. Naging maayos at mapayapa ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, naging mabagal at matumal ang daloy o pagdating ng mga aspiranting na nagain ng kanilang COC. Inaasahan nila ito dahil marami pa ang nakikiramdam at may 7 araw pa naman para sa pag-file ng COC. Nabatid na pinaghalong bago at lumang mukha ang gustong tumakbong senador, kabilang ang isang sikyo, isang electrician at isang nagpakilalang fiancé ni Chris Aquino. Ang bihira. Ito ba yun? Hindi yan. Sino ba yung nagpakilala daw na fiancé? Fiancé. Ni Chris Aquino. Mario, ano. Teka, eto na si Chairman George Garcia. Magandang Chairman. morning, Mr. Chairman. Morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang morning Friday sa inyong dalawa. Ayun. Tingnan mo nga naman, oh. Kumusta ho, Chairman, ang first day ng filing? Ay, naging napakaayos po dahil yung report ng Philippine National Police, zero crime doon sa lahat ng mga lugar kung saan meron tayong filing ng Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas. Kulang-kulang 3,000 po ng mga kababayan natin na naghain ng kanilang kandidatura sa iba't ibang posisyon. Para sa kaalaman po ng lahat, Katunying, Ka Jerry, 18,280 positions po ang at stake sa darating na 2025 national and local elections. Kasama na po dyan yung sa Bangsamoro. Kahapon po sa national positions, 17 kandidato para sa senador ang nag-file ng candidacy at 15 naman na sectoral organizations or groups or parties ang nag-file para sa party list. Oo. Ilan kanyo? 18,200 plus 280. positions, pero ang nakapag-file kahapon almost 3,000 na. Tama po, almost 3,000 at ito pong ating filing ng candidacy ay tatagal hanggang 8 ng Oktubre. Ayun. Yung po bang kanina kasi ay napag-usapan namin ni Kumbachero, yung bang alam mo naman na panggulo lang, yung mga nuisance candidates kung tawagin, talaga bang wala kayong magagawa doon kundi tanggapin lang sila? Hindi ba pwedeng pameriendahin nyo na lang dyan sa Manila Hotel Tent? Sabihin nyo, ito ang unang pagkakataong makakain ka sa Manila Hotel. Doon ka na lang, huwag ka na manggulo dito. Pwede ba ninyong gawin yon? Katunying, may naghanap kahapon ng merienda talaga. Meron talaga. Mario, sir. Alam niyo po, Wala bang request na merienda? Hindi nag-request. Kaming choice talaga. Hindi nag-request po, Katunying. Ino-ofera naman namin ng merienda, Katunying, Ka Jerry. Yun ang sinasabi ko nung huli kong panayam sa inyo na wala pong choice ang COMELEC kung hindi tanggapin ang lahat ng certificates of candidacy dahil hindi naman namin sila kakilala. Number 2, maaaring boyfriend, girlfriend siya ni ganito o kaya whatever. Pero yan po ay later magkakaroon kami ng pagsasala. Bigyan nyo lang kami ng mga 2 linggo pagkatapos ng last day ng filing ng candidacy at magkakaroon kami ng deklarasyon sino ang legitimate valid candidate at sino yung mga nuisance candidate. Oo. Pati ho, Chairman, yung halimbawa alam natin na mahihirapang tuparin ang kanyang trabaho bilang kung anumang elective position yung halimbawa may kondisyon. May sakit, may karamdaman tulad ni Doc Willie Ong na ang banggit ang magfa-file ngayon yung kanyang misis. Pati ho ba yung ganon? Talagang kahit alam natin na may malubhang kalagayan ng isang magfa-file ng Certificate of Candidacy ay kailangan pa rin siyang maging kandidato. Opo, Ka Jerry, dahil yan po ay wala naman sa probisyon ng kahit na anong batas
na porket ang isang tao ay may sakit o sabihin na natin medyo malubha yung sakit, halimbawa, ay bawal nang makatakbo. Ang sabi, hanggat hindi patay o disqualify ang kandidato, ay pwedeng makatakbo. At pwede rin naman makatakbo siya o mag-file ng certificate of candidacy, katulad ka, Jerry, na may SPA lang o na may nautusan na siyang maghahain ng kanilang kandidatura. Hindi po required na personal na pupunta yung kandidato sa ating lugar kung saan yung filing ng candidacy. Meron na nga pala tayong bagong policy na doon sa substitution, Chairman? Kung sakaling may mangyari sa isang kandidato. Sige nga, paki-elaborate nyo nga po, Leon. Ako, katulad ka, Jerry, pagtapos po ng October 8, kung magwi-withdraw yung kandidato, okay lang po mag-withdraw siya. Absolute na discretion yan, karapatan. Pero hindi na po natin papayagan yung withdrawal, tapos may substitution. Dapat kung sino yung nag-file, yun na. Maliban na lang kung yung mismong nag-file ng candidacy mula October 1 to 8 ay namatay o na-disqualify, papayagan namin yung palitan, basta yung papalit, katulad ka, Jerry, ay kabilang sa partido politikal yung namatay o na-disqualify at parehas ang family name. Kasi may yung pangalan sa balota. Parehas ang family name. Oo. Ibig sabihin, kapamilya niya. Ganon. Kapamilya o pwede ho bang hindi kapamilya pero parehas ng apelyido? Pwede po, basta siya ang inendorso ng partido politikal kung saan kabilang yung mismong yung mismong kandidato. Paano ho kung atras, buhay, pero dahil sa sinabing hindi ko na nga pala kaya dahil may malubha akong kalagayan. Ito na lang ang pwede bang humalili na lang ang misis ko. Alam niyo po, katulad ka, Jerry, wala po kasi talaga yon sa ground ng palitan, yung death or disqualification. Ang word po kasi ng batas is death or disqualification. Although, alam niyo po, katulad ka, Jerry, nung mga nakakarangalalan, may dalawang pagkakataon na napagbigyan ng COMELEC ang isang kandidato na incapacitated talaga. Yung bang ibig sabihin ni parang brain dead, katulad ka, Jerry. Bata-bataan yan at dito sa Tarlac. Yung mga kilalang mga personalidad. At pinayagan ng COMELEC yung palitan kasi nga hindi na po talaga nakakakilos at halos technically from the legal point of view ay dead na yung tao. Kaya pinayagan po namin ang palitan. So kung dahil may bago na tayong may malinaw na tayong regulasyon tungkol diyan, pwede pa rin ho ba 'yon na maulit yung naging ruling niyo na 'yon, Chairman? On a case-to-case basis, yes po, yan ay humanitarian consideration sapagkat siyempre kung alam naman natin na ang sitwasyon, kaya lang kakailanganin kumbinsihin tayo nung mismong partido politikal o nung pamilya na sadyang incapacitated o serious incapacity na yung dinadanas mismo ng kandidato. So far naman sa kasalukuyan, wala naman po tayong ganyan na kandidato. Kung sakali lang po dumating yan, gusto kong ipahayag sa lahat na the COMELEC will always adopt a very deep humanitarian consideration sapagkat alam nyo, ayaw nating dagdagan pa yung paghihirap halimbawa ng pamilya kung sakali naman talagang gano'n na ang sitwasyon ng kandidato. Yung pong walang palitan, katungin ka, Jerry, ay pati sa party list. Kaya tinarapat po natin na 10 ang isasubmit na nominado ng isang party list at pag naubos po yan, ay wala na po tayong papayagan na palitan, maliban na lang kung namatay din o na-disqualify. Ang dami naman, Chairman. Ang dami naman para sa isang posisyon. Kasi po dati, katulad ka, Jerry, 5 ang pinapasubmit ng COMELEC pagkatapos pag nag-resign lahat ng 5, saan ka naman nakakita after the election, nag-resign yung partido, ay lahat nag-resign, nagkasakit lahat, sabay-sabay. Tapos magpapalit, magbibigay ng bagong listahan ng 5. Ngayon sa amin, sige, para naman hindi kayo magreklamo, 10. Pero pag nag-resign, kahit na mananalo kayo, hindi na namin papayagan na magdagdag kayo o mag-submit ng panibagong 10 na pangalan. Parang meron kayong pinariringgan na. May nangyaring ganyan nung nakaraan Meron. Baka naman madami ng pagkakataon, ano? Ilang yung mabubusit kayo, no? Yung nominees 1, 2, 3, 4, 5. Sabay-sabay magre-resign, biglang sabay-sabay nagkasakit kung ano-anong dahilan para lang i-accommodate yung may-ari ng party list.
Yung bagong may-ari. Ang gusto naman po natin, Ah. opo, ang gusto naman po natin, Katunying Ka, Jerry, yun lang maging makatotohanan tayo sa mga kababayan natin. Siyempre, halimbawa, mga magsasaka ang sektor na ito. Talagang naka-front talaga, Katunying Ka, Jerry, nung dati, 5 mga magsasaka naman talaga Opo. tunay. Ng mga anak pawis, Opo, mga opo. pawis talaga, so pero, nung matapos na ang eleksyon nanalo, Amoy pawis ang ipinalit. anak pawis, Amoy pawis lang ang ipinalit, Chairman. dapat yung mga hampas lupa talaga. Dapat bigla na lamang pagkayayara, super bilyonaryo. Yun na nga. Kasi nakalagay nga, pwedeng tumanggap ng kapalit pagka nawala at naubos lahat. Ngayon po, hindi na mangyayari yan. Hindi na po tayo papayag. Pwede po ba, Chairman? Korte Suprema. Chairman, pwede po bang ipagbawal nyo ngayon yung kayo na mismo ang magbawal kung ang party list halimbawa Para party sa list security, ng security guard. security guard ang nominee yung palang may-ari na security agency O kaya abogado. o kaya abogado o kaya yung di ba tapos bilyonaryo O isang kilalang politiko. Opo, o kaya anak nung politiko. Pwede bang disqualify nyo na yun? Hayaan nyo na i-demanda kayo sa Supreme Court at dadalawin na lang namin kayo. o kaya sila yung sinisikyuan. Oo, di ba? Tama po. Sinisecure ng security. Hindi, alam niyo po, Katunying Ka, Jerry, ganito. Kakailanganin ng amendment sa batas natin. Alam niyo yung party list natin, since 1998, wala kahit isang seksyon na nagbago dyan. Kaya ang Korte Suprema ay napipilitan na mag-interpret. At ang sabi po ng Korte Suprema, anong una, ang sabi niya ay dapat hindi nakatira sa gated communities ng Las Marinas Village o Fox Park. Kaya lang po may sumunod na kaso at pagkatapos yung sumunod na kaso naman, ang sabi na po ng Korte Suprema, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven na advokasya yung mismong nominee. So kung halimbawa ikaw po'y super bilyonaryo, ang advokasya mo ay sa mga urban poor o sa mga magsasaka o sa mga mangingisda, ay pwede rin po maging nominee yung mismong katao na yan. So kami po wala kami magagawa dahil ang desisyon ng Korte Suprema ay batas. So, ang atin pong pagbabasihan so, Chairman, sa umiiral na jurisprudence. Kung merong party list na nagsusulong ng kapakanan ng mga kababaihan, Opo, hindi pwedeng lalaki. pwede kami ni Kumbachero. Hindi pong lalaki. Pwede? Lalaki, Pwede? Katunying Ka, Jerry, basta't ang advokasya mo ay para sa kababaihan. Pambira. Paano kung party list ng kababaihan tapos yung nominee ay lapitin lang ng mga kababaihan? Kinakailangan patunayan yan na siya may proven advocate. In the same manner, pagka medyo yung party list ay nakatatanda, yung mga samahan ng nakatatanda, Senior citizen. tapos pwede ba siyang i-representa ng isang bata? Pwede rin po, basta may proven advocacy. Mario, Naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman. Dapat So, yata amendment ho talaga. Pero Amendment sa party ang list, no? mag-amend yan kung Bachero, Kongreso. Asa ka pa. Nako, oo nga, ano. Asa ka pa, pambira pati. Isa pa, Chairman, baka naman, di ba, alam ko kayo gigil na din sa mga nangangampanya na kahit wala pa naman panahon ng kampanya, yung premature campaigning na tinatawag. Pero wala pa lang premature campaigning. Pwede bang magkademandahan na lang uli sa Supreme Court at nang palitan na yung mapera versus mapera na yan? Ay, pinera na yan? Alam niyo po, talagang tama po tayo, pare-pares tayo ng sentimiento. Ako personally, yan ang sentimiento ko. Kaya lang na mapag-aralan namin ng mabuti yung batas, pati yung desisyon na yan ng Piñera versus Comelec. Sadya pong hindi pwedeng ang Comelec ay tumalima dito sa desisyon. At saka doon sa batas, sapagkat napakaliwanag yung Section 15, yung tinatawag na Republic Act 9369, yung batas sa automation, na pag nag-file sila ng kandidatura, sila daw po hindi pa kandidato. Maliban na lang, sa unang araw ng campaign period, yan po ay sa February 11 sa national position at sa March 28 sa local position. Sadyang kakailanganin po, Katunying Ka, Jerry, ng isang pagbabago o pagsususog ng pagbabago sa umiiral na batas natin. Ayun, yun ang sitwasyon natin. Ano? Panghuli na lang, sino ho yung mga kakandidato sa mga posisyong ito na may kasalukuyang hawak na posisyon ang dapat na mag-resign? Lahat po sila ngayon, base sa TRO ng Korte Suprema kahapon, lahat sila ay deemed resigned, yung lahat ng appointed position. Appointed Tatakbo man position. Sa national o sa local position, magiging nominado ng isang party list, ay dapat deemed resigned kung sila ay nag-file o na-file yung kanilang pangalan bilang isang nominee ng isang party. At samantalang, yung po mga elected position, kahit tatakbo sa parehas na posisyon, mas mataas na posisyon, o mas mababang posisyon, hindi sila Pwedeng ituloy sa kanila pong posisyon. dahil sila ay merong mandate. Pero nabanggit nyo yung party list, so kahit na basta't elective position ang hawak ngayon,
kahit sila'y nominee lang ng party list organization, kailangan silang mag-resign. Hindi po, dapat ay appointed position. Yun. Appointed position, may hawak ngayong appointed position, pero magiging nominee ng isang party list. Di mo resign po kaagad. Di mo resign kaagad yung mismong nominee na yan na may hawak ng isang appointed position. Subalit ko ang nominee ay may hawak ng isang elective position, hindi po sila deem resign. Ayun. Meron ng kasing ganyan dati kung Bachero, taga Comelec mismo, tapos nag-party list. Yun nga. Diba? Yun nga yun, nag-resign lahat ng nasa unahan niya. Pero hindi naman nakaupo yun eh. Hindi ba? May TRO from the Supreme Court. Ayun. Hindi nakaupo. At hanggang ngayon, walang listing ng TRO. Isang huling tanong na lang, Chairman, ilang oras pa ho kayo nakakatulog? Hindi na po kinakailangan matulog na. Kinakailangan talaga maging maayos lang po ito dahil alam nyo, dito natin makikita yung maturity ng ating mga kababayan, lalo na kapag unang aktibidad pa lang, yung filing, medyo maayos na. Siguro naman magiging maayos din ang ating halalan, lalo na yung pagpili nila sa mga ihahalal sa darating na eleksyon. Okay. Chairman, thank you. Thank you sa update, Chairman. Magandang umaga po. Maraming salamat. Chairman George Garcia, Comelec. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Pasensya na po. Pasensya na po dun sa mga nahihinaan dun sa audio natin. May mga diferensya yata tayo talaga, kumbachero. Parang head. Yung sa interview daw, yung ini-interview natin, mahina ang audio. Yung audio, ako dinidikit ko na nga sa mikropono yung bibig eh. Ito pala ang dalawang comebacking senators at isang re-electionist senator ang magpa-file ngayon. Sino? The Macho Block. Macho Black? The Macho Block. Si Senator Lito Lapid Aba. ay ngayon magpa-file. Kasama niya si... Nakasakay ba siya sa kabayo? Malamang. Nakasakay kay Puti. Puti? Kasama si dating Senate President Tito Soto at dating Senador Ping Lacson. Ayan. Alas 11 daw ngayong umaga dyan sa tent ng Comelec sa Manila Hotel. Dyan sa Manila Hotel. Doon po naman sa mga nagtatanong tungkol sa tumaas na parking rates dyan po sa NAIA, mamaya meron tayong babasahin, kumbachero. Statement po ito ng New NAIA Infra Corporation, yung pong nagmamanage ngayon ng NAIA, kung bakit sila nagtaas ng rate dyan na inaprubahan daw po ng MIAA bago pa sila mag-take over. Yung nung misang mag-park ako dyan sa NAIA Terminal 3, yun yung multi-level. Naku po, talaga namang ang tagal kung ikot ng ikot, kahahanap ng slot, kumbachero. Talagang laging punuan. Ba't kaya laging punuan? Mukhang meron daw ibang mga taga-iba ron, hindi naman pasahero, pumaparada ron. Meron silang nadiskubre. Siguro patikim, kumbachero, patikim na meron daw po silang nadiskubre na hindi naman pasahero, hindi rin empleyado, hindi rin steward, hindi rin stewardess, pero doon nagpaparada, malapit doon, nagtatrabaho sila sa mga malapit na establishments. Dahil ang mura-mura ng overnight parking dyan sa NAIA. 300, isip-isipin mong makakapag-park ka ng 300 ng overnight at yung iba dyan, lumilipas pa ng, yung kinukwento nga ni Yuel, isang linggo yatang nakapark doon yung sasakyan niya. Dahil taga Bulacan. Babalikan na lang niya pag uuwi siya ng Bulacan. Kaya walang maparadahan yung mismong travelers o yung naghahatid ng pasahero doon. Ayan, nako.
Tingnan natin ha. At yan naman sa mga taga-barangay Isabelita sa San Juan, meron ba kayong parking dyan? Ayan. May parking man o kayo wala. Lumabas kayo ng bahay, lakasan ang inyong mga radyo. At ang inyong mga telebisyon, andyan ang ating malakas agent nag-iikot at mamimigay ng pera. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Wednesday, October 2, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Day 1 ng COC filing, General Peaceful. Inaasahang dadagsain ngayon ng malalaking personalidad. 10 manok ni Pangulong Marcos sa senatorial race pasok sa top 12 ng SWS survey. 10 miyembro naman ng Aegis Juris Fraternity convicted sa Atio Castillo hazing. Suspensyon sa 32 opisyal sa Chocolate Hills Mess binawi ng ombudsman. Tatay, tinangkang gahasain ng anak na dalagita, arestado sa Maynila. Bagyong Julian nasa typhoon category sa labas ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin sa 4 na lalawigan sa Luzon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Good morning, Anthony, Jerry. Ito na nga ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas Promo dahil huling-huli natin itong tindahan ni Nanay. At ito mo naman, nakaposto, ayan, nag-lipstick yan. Wow, naka-make up. Naka-make up. Si Nanay Tocoro de los Reyes, taga-barangay Isabelita. Ba't ba tinawag na barangay Isabelita itong barangay niya sa San Juan? Kasi isa po yung aming barangay, Isabelita. Hindi pwede. Dalawang Isabelita. So isa lang talaga, Isabelita. Kaya, yun pala yun. May kasaysayan pala yung Isabelita. Dahil ang apelido po ng Isabelita ay Pinaglabanan. Oo, kasi dito to sa may Pinaglabanan Shrine, malapit yung itong barangay Isabelita. Si Isabelita Pinaglabanan. Ayun pala ang tunay na pangalan. Bali, ano yan, Sherwin? Sari-sari store o karinderya? Karinderya to na nagtitinda ng agahan yan, no? Wow. Kompleto, may longganisa, merong laing, saan ka mag-aagahan ng laing? Diba dito lang. Pero marami kang pinupuntahang mga ganyang karinderya
Pero ngayon lang tayo nakatagpo kasi ito dito kay nanay na talagang postura. Oo, baka maligawan din yan si mother. Nalapit ko lang po yung camera natin. Wow! Ay, Tinan mo nga grabe, naman. Pagka pinagsalamin mo si nanay, may kamuka si Alice Go. Oh, parang nanay ni Alice Go. Tapos daw, ang kanyang lipstick brick red ang tawag. Talaga. Ang aga-aga ng Pasko kay nanay. Paskong-pasko na yung isura. Dahil yung kanyang radyo, pagka ingay-ingay ng radyo sa kanilang tindahan, pero araw-araw yan naka-DZRH. Ayun naman si tatay. So, ayun, hinahanap na siya sa Facebook. Yan, palagi yung kayo naka-tune in sa DZRH. Palagi. Maganda, Beko. Papatawa kasi Deo Makalma. Sila Deo Makalma. Sino pa paborito mo? Anthony Taberna. Jerry Bad. At saka si Jerry Baha. Sino pa paborito mo, nanay? Siyempre si Anthony Taberna, si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, paborito sa Sportos. Meron ngayong 1,000 pesos. Thank you. Thank you, Anthony. Salamat sa inyo. At siyempre, meron pa kasamang grocery bag ng DZRH. Ayan DZRH, kauna-una sa Pilipinas. At siyempre, meron din kasamang DZRH umbrella. Ayan. Yun, ang ampayong. Napakaagang pamasko nito. Salamat. Thank you. Araw-araw po yan, umaga hanggang hapon, DZRH. Maraming salamat po. Masaya Anthony, Jerry, itong sinanay Socorro. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos at na maagang pamasko, pwede gumutok sa DZRH at baka kayo susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Aris number 6, Sugarwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipino, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:14. Narito na ang ating mga pangunahing balita. Guilty ang naging hatol ng Korte Suprema o ng Korte laban sa 10 miyembro ng fraternities na sangkot sa hazing noong 2017. Kaugnay ito ng pagkamatay ng UST Law freshman na si Horacio Atio Castillo III. Kabilang sa hinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 11 na guilty sa paglabag sa anti-hazing law ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Ito ay sina Arvin Rivera Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Onofre, Joshua Oriel Macabali, Ralph Trangia, John Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans, Matthew Rodrigo at Marcelino Bagtang Jr. Tinatawan sila ng parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon habang inatasan din sila ng korte na bayaran ang mga naulinan ni Castillo ng 461,000 pesos 800 para sa actual expenses at 75,000 pesos bilang civil indemnity, 75,000 pesos bilang moral damages at 75,000 bilang exemplary damages. Mula pa noong May 2018 ay nakakulong na ang 10 akusado sa Manila City Jail. Arestado ang isang ama matapos ng kainggahasain ang minor de edad na anak sa Tondo, Maynila. Sa ulat ng Manila Police District, nagsimula ang insidente nang magpamasahe ang suspect sa kanyang 16 years old na anak. Sasalaysay ng biktima sa pulisya habang minamasahe niya ang likod ng tatay ay bigla na lamang siyang hinila nito at hinubaran. Nagpupumiglas ang bata ng tangka ng gagahasain ng ama pero naitulak niya ito papalayo. Dahilan para makatakas at makahingi ng tulong sa mga kapitbahay at sa barangay. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang ipinataw nitong preventive suspension sa 32 opisyal sa Bohol sa gitna ng investigasyon sa itinayong Chocolate Hills Protected Area. Kabilang sa mga binawi ang suspensyon ay ang 5 alkalde, 24 na barangay, barangay captain, regional director ng Department of Agriculture,
dating Pro 7 Regional Director Police Brigadier General Val de Leon at Tourism Officer ng Bilar, Bohol. Sa 25 pahina ng Consolidated Order, sinabi ng Ombudsman na ito'y bilang bahagi ng batas na hustisya at investigasyon. Dahil dito, mula sa kabuang 68 pinatawan ng preventive suspension, 36 na opisyal na lamang ang nananatiling suspendido. Isang karpintero, isang sikyo, vlogger at isang nais pakasalan si Senadora Amy Marcos. Ilan lang ito sa mga umagaw ng spotlight sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa national position. Kabilang sa mga ito ang vlogger na si Mark Gamboa na nais maging boses ng mga vlogger, online seller, netizens at freelancers sa Senado. Kasama rin ang electrician carpenter na si Alexander Encarnacion, kuyang to ni Alan Encarnacion Oo nga. na ibinida ang kanyang laser co-super fortress law na magwawakas umano sa krimen at korupsyon sa bansa. Agaw atensyon din ng sikyo na si Phil de los Reyes na nakauniforme pa nang muling maghain ng COC matapos ideklara noong nakaraan bilang panggulo. Ayon kay Reyes, siya ay kakampi ng naaping manggagawang Pilipino sa Senado. Samantala, trending na naman ngayon sa social media si Daniel Magtira ng kasabihing kasabay ng kanyang muling paghahain ng COC ay nais niyang pakasalan ang kapwa kandidato na si Amy Marcos. Matatandaang naghain si Magtira ng kandidatura sa pagkapangulo noong 2022 elections at sinabi naman noon na siya ang boyfriend ng TV host actress na si Chris Aquino. Mandato ng COMELEC na tanggapin ang lahat ng Certificate of Candidacy, sino man ang maghahain ito. Sa panayam ng DZRH kay COMELEC Chairman George Garcia, pagkatapos ng itinagdang filing ay tsaka lang sasalain ng poll body kung sino sa mga naghain ng COC ang nuisance at sino ang pwede talagang komandidato. Hindi rin anya mapipigilan ng ahensya kahit pa alam na may sakit o espesyal na kondisyon ang isang kandidato dahil hindi sila dinidisqualify alinsunod sa batas. Gayunman, pinaalalahanan ng COMELEC na bagamat pwedeng mag-withdraw ang isang kandidato, pero hindi naman ito papayagan na magkaroon ng substitute maliban na lamang kung ito'y ma-disqualify o mamatay. Kung mag-withdraw yung kandidato, okay lang po mag-withdraw siya. Absolute na discretion niya, karapatan. Pero hindi na po natin papayagan yung withdrawal tapos may substitution. Dapat kung sino yung nag-file, yun na. Maliban na lang kung yung mismong nag-file ng candidacy mula October 1 to 8 ay namatay o na-disqualify, papayagan namin yung palitan basta yung papalit, katong yung Jerry, ay kabilang sa partido politikal yung namatay o na-disqualify at parehas ang family name. COMELEC Chairman George Garcia. Umina na sa typhoon kategorya ang bagyong Julian habang nasa labas ng bansa. Huling namataan ng Pag-asa ang Typhoon Julian sa layong 280 km sa kanluran, ilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin 165 km bawat oras malapit sa gitna at bugso na 205 km kph. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa direksyong hilagang kanluran. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at western portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Susunod! Dito po! Hanap tayo ng update kung may mga nadamay na mga Pilipino sa pagsalakay. Latest, pinakabagong major missile attack ng Iran sa Israel. Daan-daang missile daw, kumbatsero. 180 yata yung pinakawalan at magaling lang mag-intercept itong missile defense system. Ang galing nung net nila, no? Nasasalo nung net. Grabe yun. Ang galing ng net. Talagang pinagandaan. At meron silang mga allied forces na nakikisalo din. Nakikisalo. Nakiki-intercept din. Tayo kaya meron nun? Meron siguro. Yung pansalo ng buko. Fishnet. Pansalo ng buko. At sino itong actor-comedian na dissenting tingnan pero bastos daw ang bibig? Ganon? At mahilig magmura. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 7:21. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
7:27 ang ating oras. Ito na kumbatsero, makakuha na tayo ng update Sige sa nga. NAIA. Si GM Eric Ines ay nasa linya natin. GM, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying, good morning po. Opo. Nako ang dami hong reaction. Marami, violent. Doon po sa pagtataas ng rate sa parking. Ano bang nangyari at ba't kayo nakarating sa ganong desisyon? Yun ang usapan natin, Ka Jerry, no, sa NNIC. Yung NNIC, yung consortium ngayon ng gamit na San Miguel at Incheon, ano? Yung New NAIA Infrastructure Corporation. Ngayon, yung nagkaroon tayo ng agreement sa kanila sapagkat bago natin pinrivatize yan, ay pinag-aralan muna ng DOTR, ADB at kumuha ng input sa MIA nung bago nila i-submit yan for bidding, no, ng mga apat na consortium na naglaban nung December 27 nung nakarang taon. So anyway, napirmahan po yan, naaprubahan naman po ng cabinet nung September yung bagong rates na yan at ayan po ay pinag-aralan yata ng ADB, pagkakaalam ko, at saka DOTR. Tinignan nila na matagal na para hindi nagre-raise, nagtataas tayo ng mga rates sa airport. So, napagkasunduan po na itataas and then naaprubahan naman po ng kabinete. So, ayun, in-implement po kahapon ang start po ng mga bagong rates natin sa lahat ng gagawin sa airport. So ito po palang bagong parking rates na ito ay desisyon ng gobyerno. Desisyon ng gobyerno before the official takeover of the consortium. Tama po ba intindi namin, GM? In a way, tama po, Ka Tunying. Ang nangyari dyan, may proposal kasi yan na ginawa ng DOTR at saka ADB. Ginawa nila yan, pagkatapos pina-aprobahan sa kabinete, sa board muna ng airport, tapos sa board, pagkatapos noon sinabit sa secretary, tapos sinabit sa secretary ng DOTR sa kabinete. Na-aprobahan naman po. At ngayon, in the meantime, yun, nagsimula na po yung usapan na itataas nila yung mga rates sa airport sapagkat ito po ay gagamitin sapagkat malaki ang ibabayad o gagamitin na pera ang NNIC para mapaayos yung airport natin. So, siguro, yan ang nakikita nilang pambawi sa mga gastos nila dahil malaki po yung investment na gagawin. At isa pa, siguro nakikita ko rason ay yung tungkol sa parking naman ay may tinatawag tayong regulated at saka non-regulated. Ang ibig sabihin po, pag regulated ay pwede natin makialaman at dapat ipapakita muna sa atin. Sa MIAA, okay. Opo. Para malalaman namin kung tama o hindi. Ngayon, pangalawa, meron tawag na non-regulated. Tungkol doon sa parking, yung non-regulated na ginawa nila ay yung first 2 hours, regulated po yun, kaya 50 pesos lang yun per hour. Mababa. Opo. Pero beyond the 2 hours, non-regulated na po yun. Ibig sabihin, nasa sa NNIC na sila po. na magdidesisyon. Tsaka yung overnight, overnight, GM. oo. Yun yata ang pinakamatinding ang bone of contention dito, yung overnight. From 300 kasi, naging 1,200 po ngayon. So ano yun? Time is 4 eh. 400%. Tama po. Yun po ang talagang malaking pagtaas. No? Hindi po namin pwedeng pakialaman yun sapagkat sila po ang nagdesisyon yan. Palagay ko po, pinag-aralan din ng NNIC. I think one of the reasons also is to discourage yung masyadong mahaba po. Ang dami kasi pumupunta nagpaparada doon. Ang pagkakaalam ko po, at experience ko po, ay mga hindi naman ito iba na nagpaparada, hindi naman po talagang papuntang airport. May mga nakikiparada po doon. Ayun, yun na nga, binanggit na nga po namin kanina yan. Ito po yung statement. Meron talagang ganyan. Ito po pala yung statement ng NNIC tungkol dyan. Previous parking rates unintentionally encourage misuse of the airport's limited parking spaces. Ito na yung mabigat GM at kumbatsero. Tama po yun. Many individuals
including those from nearby establishments. Ayun. Maraming mga individual, kabilang yung mga malalapit na establishmento. And with no airport-related business, wala namang kinalaman sa paliparan, where taking advantage of the low rates for overnight or long-term parking. nagsasamantala sa mababang singil sa parking. This created parking shortage for actual passengers, Ayun. adding to congestion and frustration. Kaya pala nung ako actual passenger nung one time, busit na busit ka. Ikot ako ng ikot doon, wala akong maparkingan. Umabot ako ng ilang oras na naghintay. Yan po ang isang rason. Pero sa kabila ng lahat po naman po yan, unang-una kasi tinignan namin nung araw, nung pag-uusap sa NNIC, lalo na yung CEO nila, si Mr. Ramon Ang, ano? Ang unang problema talaga dyan was not only the parking, was the traffic. Yung pong talagang matindi po ang traffic, di namin malaman, particularly Terminal 3, kung nalalaman nyo. Yan pong malaking terminal, no? Ngayon, ang nangyari po dyan, isa sa mga unang-una na ginagawa na niya ngayon, inumpisa niya agad, ay, di ba, gagawin niya yung i-connect niya yung NAIAX sa diretso sa Terminal 3. Ginagawa na po niya yun. Yun po isang paraan. Pangalawa po, ay napansin naman namin, kahit noong pa, no? Tama po yung sinasabi ninyo. Meron po yung wala namang intention sa airport, kailangan lang mga paradahan kasi yung pong paradahan nila dapat sa mga sinasabi yung establishmento ay hindi naman po nila sinusunod dahil mas para bang wala silang mas mura kasi sa airport. Mas mura. Bibigyan na natin ng specific example, GM. Yung po kasing airport na yan, katabi ng mga hotel doon, yung Newport, yung Hilton, ay napakadami niyan. Tapos ngayon, meron pang tulay papunta doon. Resorts World pala. Resorts World. Di ba, GM, yung pag nag-park ka doon sa may airport na 300 ng overnight, punta ka doon sa magkasino ka ng 3 araw sa Resorts World. Sa Resorts World na kung magbabayad ka ng overnight doon, limpak-limpak ang babayaran mo, basta ka magpapark, kumbachero. Doon sa airport na lang, na mura. Walking distance tatawid lang. ka lang May walkalator pa doon, papunta sa kabila Tama po. Tama po. So, yun po isang paraan din na para ma-discuss natin yan. Ano? Ngayon po, nalaman ko lang na kagabi, may paradahan doon na malapit sa airport. Kung naalala niyo yung Park and Fly. No? Yun po ay nagtaas na rin. Nagtaas na rin. Nagtaas na rin kagabi. No? So, sabi ko, ay nako, ito na. So, siguro po ay one way of discussing yung mga hindi dapat. Hindi naman. Pero paano kung pasahero talaga, may ticket na ipapakita? Ito, may ticket hindi ba? Dapat mabigyan ng premium yung mga passengers kung yun ang isa sa mga intentions? Opo, ay siguro po ibabanggitin ko po yan sa NNIC, no? Kung ano nga sa pananaw nila dyan. Sapagkat meron pa pong isang problema doon, ay kailangan iliwanag po yung mga empleyado. Yung pa pala, empleyado, ano? Opo, okay. Empleyado po. Kaya yun po isa pang issue na dapat namin i-take up sa kanila, na sana matignan nila yung tamang siguro rate. Kasi usually po mga airline representatives, umaabot po ng 8 oras yan. Opo. Okay. GM, itong aircraft landing and take-off fees ay tataas din daw ng 300%. Ito ho ba'y non-regulated at anong epekto nito sa mga pasahero? Regulated po yan. Regulated po. Ang landing and take-off fee, nakabundle po yan. Pati parking kasama dyan, pati yung lighting, yung pag-park ng aeroplano. At saka lighting po, kasama po yan nakabundle. Tumaas po ng konti. 300% daw ho. So ito ba'y in-approve ng gobyerno? Opo, in-approve po yan. In-approve din po yan, pero papag-aralan po yan later. Siguro kasama ng NNIC sa pag-aaral. Pero hindi ko po masabi kung kailan. Ano? Ang alam ko dyan ay talagang, depende po sa aeroplano yan. Hindi naman, may kunyari, iba-ibang type ng aircraft, ay iba-iba rin po ang fees niyan. May tinatawag po tayong maximum take-off weight. Yung pong weight ng aeroplano, kung nararapat na anong category siya masisigil. Yan, A320, ang A320 na ginagamit natin na madalas yung A321, yung mga ganon, mas mura po yung kasi yung malalaki.
Oo. So ang malinaw po dito, GM, ay kahit na yan na ipasa na sa private sector, andyan pa rin, may say pa rin ang gobyerno. Sa regulated po. Sa regulated. Pero yan po napagkasunduan na, no? Pero siguro po darating ang panahon na re-reviewin po natin ulit yan. No? So, importante matulungan kami ng NNIC at ang DOTR ay pag-aralan namin kung anong gagawin kasi ang may nagmamando na po ngayon dyan ay NNIC. Opo. GM, maraming Thank you, salamat GM. po, GM. Thank you. Thank you din po sa pagkakataon. Salamat po. Jerry, Katoy, thank you. Magandang umaga po. GM Eric Ines ng Manila International Airport. Si Kuya Sito Beltran nanonood sa atin. Isang karangalan pinanonood tayo ni Kuya Sito Beltran. And sabi niya, kahit hindi kami palipad, wala nang hatid sundo, Grab na lang, mas mura pa, sabi niya. Yun na nga. Totoo naman yun. Madalas kong maisuggest yan sa iba. Totoo naman. Bachero. Hindi ba? Kaysa may sasakyan ka, hindi mo malaan kung saan ka magpapark. Delikado pa. Pagka halimbawa, sa open parking ka pa na pwesto, mabukas kotse ka pa doon. Kahapon nagawi ako dyan sa Terminal 3. Ang hirap umikot, kumbachero, pagbaba mo na Nayax, pagbaba mo, punta ka ng Terminal 3. Ang traffic, ang napakaraming sasakyan na nagiging dahilan ng traffic, papunta sa arrival. Yung paakyat ng departure, wala, kukonti. Wala naman. So nahaharang ng maraming papasok ng arrival. Yung galing sa, ano bang kali yan? Andrews Boulevard ba yun? Tsaka yung galing sa pagbaba mo ng Nayax at iikot ka ngang papunta ng Terminal 3 kung meron kang papunta ka ng departure. Nahaharang sa dami ng papasok sa arrival. Yan din, isa rin sa dapat na ayusin ng bagong pamunuan ng maiinggit ka sa ibang airport pagka yung sistema, kumbachero, yung sistema, pero tingin ko, kumbachero, yung 50 pesos plus may bayad na succeeding, okay lang yun okay lang yun. Yung overnight talaga yan ang mabigat, pero magagawa natin ng paraan. Ayun. Metro Manila ngayon. Ang mga kaso kaya ng dengue sa QC ay nagawa na ng paraan. Meron na palang 11 namatay dahil sa dengue sa QC. RH5, Val Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, mula sa 5 bilang lamang nitong unang linggo ng nakalipas na buwan ng Setyembre, ay umakyat na ngayon sa 11 katao ang namamatay sa Quezon City dahil sa kagat ng salot na lamok na nagtataglay ng dengue virus. Ito'y batay sa record na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU mula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang nitong Setyembre 21. Ayon sa CESU, nasa kabuang 3,658 na ang bilang ng mga tinatamaan ng dengue sa buong Quezon City sa loob ng mahigit 9 na buwan ng taon. Kabilang sa 11 namatay ay mula sa lahat ng distrito ng lungsod, maliban sa District 3. Pinakamalaki sa bilang ng namatay ay sa District 2 na nasa 6 na katao, habang halos 1,000 na rito ang tinatamaan ng nabanggit na sakit. Dahil dito ay nagpaalala ang Quezon City government sa mga residente na magtungo agad sa pinakamalapit na mga health center o hospital kung may makita o maramdamang sintomas ng nakamamatay na dengue. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Si Kume, Noli Ayala. Umahabol, kumbachero. Sabi niya, may joyride din, Joyride super taxi daw, hatid airport service na lang. Ang joyride nga pala, meron na ring four kotse. wheels. Parang angkars. Yung angkas, meron na ring 4 wheels. Dapat paramihin nyo yan. Yung magaganda, yung mga bagong sasakyan, mga bago, yung mababango. Pati yung driver, mabango din dapat. Ayan. Para, yun, totoo yun, kumbachero. Ina-advise ko talaga sa mga nakakausap ko. Kaysa sa magparada ka, magdala ka pa ng sasakyan. Hassle talaga yun Super hassle yun Itong, ano ba tawag sa mga ganyan? Mga sasakyan. Mga ride-hailing app. Para mas convenient. Konting difference lang yun ang ibabayad mo. Saka wala kang driver na babayaran. Ayan, gasolina. Wala kang gasolina na babayaran. Hindi magagawa
magagasgas yung kung may kotse ka, hindi magagasgas yung sakyan mo. Oo. Wala kang toll na babayaran kung mag-skyway kayo. Oo. Wala na, basta isang bagsak, wala ka na iintindihin. Wala na. Pasipol-sipol ka na lang, pwede kang matulog doon sa sasakyan. Ito, tama itong nag-text. Bakit idadamay ang mga legit na pasahero at mga flight attendants? Hanapan ng e-ticket ang mga paparada. At yung mga walang flight ay wag nang payagang pumarada. Yung para patunayang pasahero ka nga. Yun nga yung binanggit natin kanina kay GM. Pero yung may driver, halimbawa, pasahero ka, tapos may driver ka, mag-overnight ka doon, ay ibang usapan na yun, kahit may ticket pa yun. Kaya tama yun. Yung mga ganun, dapat pag-isipan yan ng bagong NAIA consortium. Ayan. Samantala, second day ng filing ngayon. Tingnan nga natin dyan sa Taguig. Oba, mainit ang Taguig, ha? Sige nga. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Katunying isang dating kongresista ang hahamon kay Taguig Mayor Lani Cayetano sa pagka-alkalde sa 2025 midterm elections. Nag-aina ng kanyang kandidatura itong si dating Taguig Pateros Congressman Arnel Serafica. Ito na yung ikatlong magkakasunod na pagkakataon na sasabak sa mayoralty race itong dating mangbabatas matapos ang 2019 at 2022 elections. Running mate ni Serafica yung kanyang misis na si Janelle na nag-aaral ng certificate of candidacy. Oo, mag-asawa. Pag-asawa. Silang naghain ng kanilang kandidatura. No? Ang ganda namang banding yan. Ang ganda namang banding yan. Sabay sila, ha? Sabay sila. Parang nagde-date lang. Parang nagde-date lang. Malalaan natin dahil nung nakaraang election, katunying ka, Jerry, hindi ba? Ay nakalaban din ni Mayor Lani itong Serafica at natalo niya rin landslide. Wala rin kadala-dala sila Serafica. Pero dating congressman ba yan? Dating congressman ito, Jerry, katunying mga nasa 2010 yata kung hindi ako nagkakamali. Oo, dito sila naghain ng kanilang certificate of candidacy sa may dito sa may barangay Ususan. Alam ni Kumbachero yan. Oo, inaantabayan na naman ngayon sa Katunying yung paghahain ng kanyang kandidatura ni Mayora Lani na tinatarget naman yung kanyang second term sa susunod na taon. Wala pang ugong kung sino yung kanyang magiging running mate itong Mrs. ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung unang ugong, nakalabanin daw siya ng kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si dating Mayor Lino Cayetano. Pinabulaanan yan ng kapatid ng senador at sinabi niya na hindi daw niya kakalabanin yung kanyang ang misis ng kanyang kapatid sa 2025 midterm elections at ang kanyang nais lamang ay magkaisa at magtulungan ang lahat ng politiko dito sa lungsod para sa kapakanan kanilang mga nasasakupan. Giselle, yung mga taga-Embo barangays, di ba, alam na nila. Saan ba sila, yung taga ron na gustong kumandidato, saan ba sila nagpa-file? Ang Jerry, ang 10 barangay, sabi ng Komisyon on Election, sinati yan, yung tatlo, kagaya nung Rizal at ng Sembo at isa pang barangay, nandun sila sa unang legislative district nitong Taguig. Yung natitirang 7 naman sa ikalawang distrito. Hindi pala pwede na raw silang makaboto ng kongresista sa susunod na taon at yung mga iboboto naman ng mga councilor mula sa 8 ay itinaas na sa 12. Ang sabi ng Paul Batgi para daw maging patas at para daw maging patas yung sa representation ng katawan representation, maging equitable yung representation. Diyan din sila magpa-file diyan sa Ususan. Ito ang filing ng Certificate of Candidacy Jerry Katunying dito sa may lungsod. Thank you, Giselle. Thank you. Salamat, Katunying Jerry. Balik sa inyo. Metro Manila ngayon. Dito naman sa Manila, Kumbachero. Meron daw mga taga-suporta si Senator Amy na dumating sa Tent City. Aba? Bakit? Hinahanap yung merienda.
Hindi, yung nag-file kahapon. Baka hinahanap yung nag-file kahapon. Yung pakakasalan daw si Si Senator Amy. Si Magtira. Si Magtira. Ang Magtira. Aris 29, Boy Gonzales. Kawin Kawin boy. Wala na rito si Daniel Magtira. Hinaharap na ng mga supporter. Kinuyog. Wala na siya ngayon, si Daniel Magtira. Kahapon siya naghain ng kanyang COC. Sa ikalawang araw ng filing ng COC sa mga kandidato sa 2025 midterm election, lalong hinigpitan ng mga otoridad ng MMDA, MPD, ang ilang mga motorista na dumaan sa mismong Katigbaka Parkway, tapat mismo ng Manila Hotel. Ngayong araw, nilagyan ng mga orange rubberized traffic cone ang kalsada at hindi pinapayagang ibang motorista na dumaan. Tanging mga tao ng COMELEC, mga maghain ng COC at guest hotel ng hotel ay papayagan lang makapasok. Dumating na maaga rito ang mga supporters ni Senador Amy Marcos na inaasang maghain ng kanyang COC ngayong alas 9 ng umaga. At dumaksa ang mga supporters. Nakakatawa si Magtira. Oh. Nakakatawa kung sakali pala magiging bayaw siya ng Pangulo, no? Kaya unang naging viral niya si Daniel Magtira kay Chris Aquino. Ang katwiran niya, hindi niya na makita si Chris. Nasa ibang nasa abroad. Nasa ang sabi niya, ibang planeta. At tapos, nagulat na kami kahapon bigla niya sinabi. At kumanta pa siya. Kumanta. Ano kanta? Ng English, hindi ko rin marinig. Let me try again. Yan, Anthony, Jerry, ang mga supporters ngayon ni Senador Amy Marcos andito na ngayon sa tapat ng Quirino Grandstand. Yun. Ito si Boy Gonzales para si DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Ay, si Rose Asensi Baha pala. Ay. Nagbe-birthday ngayon. Birthday pala. Baka daw may mga kailangan, pupunta kayo sa Bureau of Immigration, hingi kayo ng visa, mga kapangangailangan nyo, hindi raw siya ang dapat nyo hanapin. Akala ko naman siya lang hanapin. Birthday. Happy birthday. Uy, habang naman ni Kume, mabango daw talaga ang mga driver nila sa Joyride. Sige nga, paami nga. Silip nga tayo sa Pasig. Kumustahin natin ang sitwasyon ng filing ng Certificate of Candidacy sa Pasig. RH52, Enyel Parosa. Kami na Enyel! Jerry at Anthony, nilangaw ang unang araw ng filing ng kandidatura dito sa Pasig City na isa sa mga syudad na may ingay na bakbakan sa politika. Pero ngayong Miyerkules, inaasahang uunahan na ng mga pambato ng giting ng Pasig ang paghahain ng Certificate of Candidacy, partikular na sa posisyon ng City Council. Tumutukoy itong giting sa unang slate o unang grupong nagdala kay Mayor Vico Soto noong siya'y tumakbo sa halalan. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon kung kailan mismo maghahain ng kanyang re-election bid ang pamosong alkaldeng. Kamakailan lamang ay bising-busy na manita sa isang pa-concert. Nagpatutsadahan sa social media sina Mayor Vico at ang may-ari ng St. Gerard Construction Company na si Curly Discaya matapos umanong humingi ng permit ng kumpanya sa isinagawang aktibidad noong Setyembre 28. Discaya, private property ang Arcovia na pinagdausan ng concert kaya hindi inire-require ng batas na magpaalam sa LGU. Pero nagpadala pa rin ang polis ng City Hall dahil pagdidiin ni Soto mga public assembly na may lawful cause lamang ang sakop ng naturang probisyon ng Batas Pambansa 880. Maugong nababangga sa alkalde ang St. Gerard Construction. Bagay na batid na rin umano ni Mayor Vico tatay sa kanyang mga pahayag sa social media. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nagtatanong si Grace Sansano kung ano raw ba nangyari sa Nueva Ecija. Ba't ako tinatanong mo? Ikaw. Tagadyan ka. Hindi. Ito ang update sa Nueva Ecija. Nag-file na po kahapon ng kanyang Certificate of Candidacy si Governor Oyi Umali.
Nag-file na siya. Aha. Pero ito pala, nagpa-file, pinapadala lang yung kanyang, yung kanyang COC. Okay. Hindi naman pala kailangan ng personal. Tapos, ang tanong pa ni Grace Ansano, makakapag-file ba siya ng COC kung siya ay suspended? Hindi. May injunction na kasi ang Court of Appeal sa kanyang suspension, kaya pwede na siyang mag-file Pwede ng siya Certificate mag-file. of Candidacy at pwede na rin siya, at nagbalik na nga siya noong September 30 bilang gobernador ng Nueva Ecija. Ayun. Yung ba yung injunction na bago na ipalabas yung suspension, naunang inilabas yung injunction? Yung injunction, hindi, yung TRO. Yung TRO. Yung TRO? Yung TRO. Naipaliwanag pala niya sa Court of Appeals yan. Ayun. Yun, sige. So, subaybayan natin yan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Naku po, 8 minuto na lang, 8:00 na. This time